bakit ba kayo napunta rito? Ano nga ba sadya nyo talaga? Yang sadya namin dito ka Team yung para mapapag-aralan namin kung paano pangangalagaan o pangasiwaan ang yaman ng baybaying dagat. Taga saan ka ba talaga? Ka Team hindi mo pa ako lubos kilala. Ako boy lang ang tawag sa iyo eh. Ako po'y taga Mindanao. Bad boy ka eh. Taga Davao, lungsod ng Malalag. Rodolfo Arinco po, barangay kapitan doon. At ako po si Flora na galing sa Olanggo, nagbubuo ng mga kababaihan doon para madagdagan yung kaalaman namin. Ako naman Katimyong, napakaganda rin at ako'y napasali dito na nagmula pa ako sa San Vicente, Palawan na magsaliksik lang ng mga bagay na iba. Bakit nga ba kayo napagawi rin sa Manila, Manila Manggit? Dugay ka na sa Manila. Dugay na mitri sa Manila Katimyong, tungod din ng programa dahil dito sa programa na to ng USAID. Yan ang project. USAID funded sa USAID Coastal Resource Management. Coastal Resource nabalitaan ko yan eh. Yan daw eh, pamamahagi doon sa mga katulad mong kapitan ng barangay, sa mga grupo ng mangisda. Katulad ng grupo ni Flora ng mga kababaihan. Yan ang mainam daw yung Coastal Resource Management, di ba Flora? Opo Katimyong. Malaki talaga yung may tutulong kung halimbawa kagaya namin, naglalakbay na kami, marami na kaming natutunan. At saka isa pa, mas maganda talaga ito lalo naming mga kababaihan kasi isa rin kaming bahagi ng funded by USAID ng Coastal Resource Management. Ano tatalakayin talaga natin? Ang tatalakayin po natin Captain yung ano ba yun? Yung ecosystem ng baybaying dagat. Yung isa sa napag-aralan namin at itong pinakamaganda. Oo nga po, yun palang ecosystem ay magkakaugnay. Kung sa ano ba yung tawag na yung tuhog baga. Ayun, kalinawan na. Kaya ganito po gagawin natin. Captain Yung, di ba papel ko to? Sige, papilan mo na. Huwag muna kayong alis, kami babalik. Alam nyo, sa Coastal Resource Management, ang dapat nating unang malaman ay kung ano-ano yung mga likas yaman na dapat pangasiwaan natin, no? Halimbawa, dito sa lugar na to, ano ba nandito? May coral reefs ba? May bahura ba? Meron bang seagrass o yung mga damong dagat? Meron bang mangroves na nagbibigay ng mga bagay na yun ang ginagamit ng mga tao. At saka hindi lamang na kung ano nandito, kung ano rin ang mga karugtong na mga ecosystems. Halimbawa, meron bang sa lugar nito, meron bang mga settlements, yung mga areas na maraming mga tao, meron bang mga forest? Kasi may mga interactions din ang mga ito. Ang mga pinaka-popular na resources, no, yung marami ang nakakakilala o nakakaalam, andyan yung ating coral reefs, andyan yung ating bakawan o mangrove areas, andyan yung seagrass, yung damong dagat, seagrasses, andyan o nakatira dyan sa mga tinatawag na communities na yan ay ang mga isda, ang mga seaweeds na paborito nating pangsalad, ang hipon, ang alimango o alimasag, at marami pang iba na kilala natin dahil kinakain natin. Itong mga organisms na to na nakatira sa coral reefs, seagrass areas, yung mga tinutubuan ng bakawan, hindi sila tumitira dyan ng, ano ba to? Hindi sila lumilipat ng lugar. Ang mga corals o ang mga seagrass beds at saka ang mga bakawan, yan ay interconnected o tuhog-tuhog.
Kanlungan ng buhay ang karagatan at ang baybaying dagat. Matatagpuan dito ang iba't ibang uring tirahan ng mga organismo, mga wawa o estuaries, lawa o lagoon, aplaya o beaches, damong dagat o seagrass beds, bahura, gasangan o coral reef, kabakawanan o mangroves, latian o mudflats at iba pa. Ang pag-unawa sa mga katangian ng mga tirahan ng organismo sa karagatan at baybaying dagat ang simula ng Coastal Resource Management. Ang klima, geografiya, lupa at kasaysayan ng partikular na puok ay lumilikha ng iba-ibang uring tirahan ng mga organismo. Ang kalusugan ng bawat tirahan ay nakasalalay sa kapit-tirahan. Halimbawa, ang bahura na natatagpuan sa ilalim ng baybaying dagat ay umaasa sa sustansya mula sa kabakawanan na matatagpuan sa baybaying dagat. Ang mga bahura naman ang pinagkukunan ng sustansya ng mga damong dagat at ang mga organismong tumitira dito. Bukod sa pagsasalinan ng sustansya, ang bawat ecosystem ay may kani-kanilang papel. Ang kabakawanan ang pumipigil sa pagbuho ng lupa, kumakalong sa mga lumalaking isda, hipon, at alimasag. Ayon sa mga dalubhasa ng Asian Development Bank, ang 1 hektaryang kabakawanan ay nagdudulot ng taunang ani na binubuo ng 110 kilong isda, 25 kilong hipon, 15 kilong alimasag, 210 kilong suso, at 40 kilong swaki. Yan ang pagkain ito. Bukod sa bilang na ito, ang itinudulot ding 400 kilong isda at 75 kilong hipon na lumalaki at nahuhuli sa ibang dako ng karagatan. Ang mga damong dagat o seagrass ang sumasala sa putik ng tubig upang hindi matabunan ang bahura. Kumakalong sa mga lumalaki at nangingitlog na isda. Bumubuga ng carbon at nitrogen na kailangan ng mga coral. Ang mga bahura ang pumipigil sa malalakas na alon, kanlungan ng mga lumalaki at nangingitlog na isda. Humihinga ng carbon dioxide at bumubuga ng oxygen. Sinasabing ang kabuuang huli ng isda mula sa bahura ng Pilipinas ay 30 metriko tonelada bawat kilometro kwadrado at pinagmumulan ng 70% ng kabuuang huli sa bawat partikular na lugar. Ang huli ng isda sa malusog na bahura at sa karatig lugar pa ang isdaan ay maaaring umabot sa 5,000 kilo bawat mangingisda bawat taon. Ang katumbas ng pagkalbo ng kabakawanan at pagkasira ng bahura ay ang nakabibiglang bawas sa huli ng isda. Halimbawa, ang 1 kilometriko kwadradong bahura na malubha ang kalagayan ay nakapagdudulot lamang ng 5 metriko tonelada ng isda sa isang taon kung iahambing sa 30 metriko toneladang dulot ng malusog na bahura. Unang-una, ang katubigan, hindi yan nangingilala ng teritoryo. Yan ay umiikot, gumagalaw. Kanya, ang dumi dun sa isa ay dumi ng lahat. Kasi yan, umiikot lang, nagsisirculate, ika nga. Pangalawa, interconnected sila dahil, halimbawa, ang ibang isda, lumalabas yan sa mga bahura na malayo sa baybay, doon sila ipinapanganak. Pero, pagdating ng, new moon, yung mga babies na ipinanganak, pupunta sa seagrass, no? Doon sa may maraming damong dagat. Doon naman sila kakain para lumaki. Okay? Hanggang sila ay ready na naman manganak. Pag ready na silang manganak, gagalaw na naman sila. Babalik sila doon sa bahura. Doon naman sila manganganak. Pangatlo, halimbawa, kalbuhin mo yung mga bakawan. No? Ang bakawan, ang papel niyan sa buhay,
ay ang ipunin lahat ng pinakapino na lupa na nakalutang sa tubig. Dahil 'di ba nakalitaw yung kanyang mga ugat, no? Pinapahina niya yung daloy ng tubig. Pag humina yung daloy ng tubig, bumabagsak yung mga pinakapinong lupa o sediments, no? Bagkus, kung tanggalin mo o kalbuhin mo yung bakawan, lulutang na naman lahat yung lupa na sana ay naipon na ng ugat ng bakawan. Pupunta ngayon yan kung saan may corals. Ang corals, pag doon bumagsak ang lupa, patay ang coral. Pag namatay ang corals, yung kanyang inilalabas o sinisikrit na semento na madaling masira ng mga breaker waves, no? Pag nasira yon, wala nang bahay yung iyong isda. Ang karagatan at ang kabundukan ay magkaugnay. Anumang pagbabago sa kondisyon ng kabundukan tulad ng pagkakalbo ng mga gubat ay nagkakaroon ng epekto sa karagatan. Ang pagbabago sa kondisyon ng gubat ay nakapagpapabago rin sa kalidad ng tubig, linaw, temperatura at alat na ibinubuhos ng mga ilog sa karagatan. The coastal zone is really an integrated system of environments and ecosystems that all relate one way or another to each other. Now, a typical coastal zone in the Philippines should include the watershed that affects the coastal area. And watersheds feed into the coastal area, so there's an immediate link by the flow of water through the rivers that deposit their water and other things into the coastal waters. Ngayong tumataas ang pangangailangan sa yamang dagat, nangangahulugan ding dadalas ang paggamit sa karagatan sa buong mundo. Ibig sabihin nito, ang hamon ng pagbalanse sa paggamit ng tao at ng hangganan ng likas yaman ay lalong titindi. Nasa ating mga kamay ang tungkulin na panatilihing malusog at kapaki-pakinabang ang karagatan at baybaying dagat panghabang buhay.